Hello at welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Mufasa the Lion King. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang umaga, nagtipon ang mga naninirahan sa Pride Land sa Pride Rock, kung saan inanunsyo ni Simba na lumalaki ang kanyang pamilya, tulad ng pangarap ng kanyang amang si Mufasa. Pagkatapos, inatasan niya sina Timon at Pumbaa na alagaan ang kanyang batang anak na si Kiara habang sinamahan niya ang kanyang asawa, si Nala, para sa pagsilang ng kanilang pangalawang anak. Habang nanunuluyan sina Kiara, Timon, at Pumbaa sa isang kuweba, biglang bumagyo, na lubhang kinatakutan ni Kiara. Sa sandaling iyon, lumapit si Rafiki at sinabi sa kanya na minsan ding natakot ang kanyang ama sa kulog noong bata pa ito, ngunit kalaunan ay napagtagumpayan ang kanyang takot at sumigaw ng malakas mula sa tuktok ng Pride Rock. Nag-alinlangan si Kiara kung kaya niyang maging tulad ng kanyang ama o lolo, kaya nagpasya si Rafiki na ikwento sa kanya ang kasaysayan ng pagiging hari ni Mufasa. Noong bata pa si Mufasa, nakatira siya sa isang tigang na lugar kasama ang kanyang mga magulang, sina Masigo at Afya. Isang araw, ikinwento ng kanyang mga magulang ang alamat ng Malele, isang magandang paraiso na sagana sa pagkain at tubig. Biglang bumuhos ang ulan at napuno ng tubig ang isang malapit na bangin. Sa una, ikinatuwa ito ni Mufasa at ng ibang hayop, ngunit agad na nauwi sa pagbaha ang ulan, na siyang umagos kay Mufasa palayo sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pag-anod, nakilala ni Mufasa ang isang batang leon na nagngangalang Taka, na nagbabala sa kanya mula sa pampang ng ilog na baka siya kainin ng mga buwaya. Sa desperasyong makatakas, gumapang si Mufasa pataas sa pampang at nakiusap kay Taka na tulungan siya. Bagamat nag-aatubili sa una, tinulungan ni Taka si Mufasa, kasama ang kanyang ina na si Esh. Tumutol si Esh, sinasabing hindi kailanman tatanggapin ni Haring Obasi ang isang ligaw sa kanilang kawan, ngunit ipinaliwanag ni Mufasa na naligaw lang siya. Sa huli, naawa si Esh at dinala siya kay Obasi. Nang dumating sila sa kawan ni Obasi, nagpa siya ang hari na kainin si Mufasa dahil sa pagiging ligaw nito at binigyan siya ng babala na tumakas. Gayunpaman, matapang na sinabi ni Mufasa na siya ay mabilis, kaya iminungkahi ni Obasi na makipagkarera siya kay Taka. Ang gantimpala, kung mananalo si Mufasa, maaari siyang manatili sa kawan, kung matalo, mamamatay siya. Nagsimula ang paligsahan, at kahit na unang naungusan ni Taka si Mufasa, inamin niyang gusto niya ng kapatid at hinayaan niyang manalo ito. Sa galit, idineklara ni Obasi na mamumuhay si Mufasa kasama ang mga babae ng kawan, hindi sa hanay ng mga lalaki. Sa kabila nito, nabuo ang matibay na ugnayan ni Mufasa at Taka bilang magkapatid. Sa paglipas ng panahon, hinasa ni Mufasa ang kanyang kakayahan sa pangangaso kasama ang mga babae ng kawan, habang si Taka, na naiinggit, ay nagpakasaya lamang kasama ang mga lalaking leon. Isang araw, habang nangangaso sina Esh at Mufasa, lihim silang sinundan ni Taka. Biglang sumalakay ang dalawang puting leon na sina Azibo at Shoujo kay Esh. Habang lumaban si Mufasa upang ipagtanggol si Esh, tumakbo naman si Taka sa takot. Sa labanan, naitulak ni Mufasa si Shoujo sa isang matulis na troso, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, at tumakas si Azibo. Nang makabalik sa kawan, ipinaliwanag ni Mufasa at Esh ang nangyari. Pinuri ni Obasi si Mufasa ngunit hindi pinansin ang pagsisisi ni Taka. Samantala, bumalik si Azibo sa kanilang pinuno na si Kiros at inilahad ang trahedya. Dahil sa kanyang kabiguan, pinayagan ni Kiros na patayin si Azibo ng kanilang sariling kawan. Nang gabing iyon, sinabi ni Obasi kay Taka na kailangang magsinungaling siya at magpanggap na naging matapang siya sa labanan, dahil ang panlilinlang ay isa sa mga katangian ng isang dakilang hari. Maya-maya, dumating ang balita na paparating ang mga tagalabas na may dalang hukbo na doble ang dami kumpara sa kawan ni Obasi. Upang protektahan ang kanyang lahi, ipinatapon ni Obasi si Taka at hiniling kay Mufasa na manatili sa kanya. Bago umalis, sinabi ni Esh kay Mufasa na hanapin ang Malele at tiniyak kay Taka na darating din ang kanyang sandali ng tapang. Pagkatapos nilang tumakas, sinalakay ng mga outsiders ang kawan ni Obasi. Ipinahayag ni Kiros ang kanyang layunin, puksain ang lahat ng kawan sa lambak ng mga hari upang siya lamang ang maghari sa lahat. Matapos patayin ang kawan ni Obasi, hinabol ng mga outsiders sina Mufasa at Taka hanggang sa dulo ng isang talon.
Sinubukan ni Mufasa na lumaban, ngunit itinulak siya ni Taka sa tubig, na naging daan upang makatakas sila. Nang maglaon, nakilala nila ang isang batang Lioness na si Robbie, na ipinaliwanag na winasak din ng mga outsiders ang kanyang kawan. Ipinakilala rin niya sa kanila ang kanyang esepya, si Zazo. Bagamat una siyang nag-aatubiling sumama, napapayag din siya ni Zazo. Samantala, pinalayas si Rafiki mula sa kanyang tribo dahil sa kanyang kakaibang pangitain. Habang naghahanap ng pagkain, nakasalubong siya ni Mufasa, si Robbie, at Taka, na nagbalak na kainin siya. Subalit, nang mabanggit niya ang tungkol sa kanyang kapatid, at sa Malele, pinigilan siya ni Mufasa. Sa huli, nagpasya silang maglakbay ng sama-sama. Nang sumunod na gabi, natagpuan ni Mufasa si Rafiki na nagmumuni-muni sa isang lawa. Isiniwalat ni Rafiki na siya at ang kanyang kakambal ay iniwan noong sanggol pa sila, at ipinaliwanag niyang sila ni Mufasa ay magkahawig sa maraming paraan. Ikinagulat ni Mufasa nang sabihin ni Rafiki ang kanyang mga takot, sa tubig, sa sariling refleksyon, at sa kanyang mga panaginip. Inamin ni Mufasa na madalas siyang bangungutin tungkol kay Kiros at sa galit nito sa kanya. Habang nag-uusap sila, nahuli ni Rafiki ang isang isda ngunit pinalaya ito, na sinabing hindi pa oras nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at naabot ang isang bangin. Nagpasya silang dumaan sa ibaba upang maitago ang kanilang bakas, lalo na't paparating na ang mga outsiders. Sa huli, nagkaisa silang maglakbay bilang isang pangkat. Habang dumaraan sa bangin, inamin ni Taka kay Mufasa na may nararamdaman siya para kay si Robbie. Hinikayat siya ni Mufasa na kausapin ito at sinabihang banggitin ang mga bulaklak ng pato mula sa lambak ng kanyang kawan. Sinunod ni Taka ang payo ng kanyang kapatid at nagkaroon ng isang pagtatangkang panliligaw. Kalaunan, naabutan sila ng mga outsiders, at itinulak ni si Robbie ang isang pugad ng bubuyog patungo sa isang kawan ng mga elepante, na nagdulot ng isang stampede. Bagaman nagdulot ito ng sapat na kaguluhan upang mapigilan ang paghabol ng mga outsiders, nawala ng malay si Robbie at muntik ng matapakan. Nang makita ang panganib na kinakaharap ni Robbie, agad siyang sinagip ni Mufasa at paulit-ulit na sinabi, "Hawak kita." Matapos tumakbo palayo ang mga elepante, binuhay muli ni Rafiki si Robbie, at nagsinungaling si Mufasa na si Taka ang nagligtas sa kanya. Nagpatuloy ang grupo sa pag-akyat sa isang nyebeng bundok. Pagsapit ng gabi, nagpahinga sila, at nagising si Mufasa upang makitang nagme-meditate si Rafiki. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa, at sumagot si Rafiki na kinukumpirma niya ang kanyang pangitain. Tinanong ni Mufasa kung ilan na sa kanyang mga pangitain ang natupad, at ibinunyag ni Rafiki na wala pa ni isa. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa nakikita niya, kundi sa nararamdaman niya. Nais malaman ni Mufasa kung paano nalalaman ni Rafiki kung kailan niya dapat sundin ang kanyang nararamdaman, at tiniyak ni Rafiki na sinasabi ng kanyang damdamin na umiiral si Malele. Kinabukasan, habang patuloy sa pag-akyat, inutusan ni Mufasa si Zazo na itago ang kanilang mga bakas upang hindi sila masundan ng mga outsider. Sinunod ito ni Zazo at narinig niyang naiinis ang mga outsider dahil hindi na nila matuntan ang kanilang hinahabol. Iniulat niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga kaibigan, at inangkin ni si Robbie na si Mufasa ang dahilan ng kanilang panalo, sabay sa pagsabi sa kanya ng may pagmamahal. Dahil sa selos, lumayo si Taka. Samantala, binuhat ni Mufasa si Rafiki sa nyebe at sinabi, "Hawak kita." Napagtanto ni si Robbie na si Mufasa, at hindi si Taka, ang tunay na nagligtas sa kanya. Kinagabihan, habang nangangaso si Mufasa, hinarap siya ni si Robbie tungkol sa kasinungalingan. Napagtanto niyang si Mufasa, hindi si Taka, ang nakaamoy ng bulaklak ng pato sa kanyang balahibo at nagligtas sa kanya mula sa stampede. Sa una, itinanggi ito ni Mufasa upang mapanatili ang tiwala kay Taka, ngunit kalaunan ay inamin niya ito. Doon, inamin nilang mahal nila ang isa't isa. Mula sa isang malapit na bangin, lihim na pinagmasdan sila ni Taka at nag-alab sa selos, iniisip na pinagtaksilan siya ni Mufasa. Bigla siyang nadulas pababa sa isang nyebe ang burol at napansin na malapit lamang ang mga outsider. Sa galit, lumitaw siya sa kanila at nagkunwaring kakampi ni Kiros, sinasabing pinatay ni Mufasa ang kanyang ama, si Obasi, tulad ng pagpatay niya sa anak ni Kiros. Nag-alok siya na tulungan ng mga outsider na sundan ang kanyang mga kaibigan patungo kay Malele.
Nang muling sumama si Taka sa kanyang mga kaibigan, sinubukan ni Mufasa na aminin ang nangyari sa kanila ni si Robbie, ngunit pinigilan siya ni Taka at nagpasalamat sa kanya sa pagtupad sa kanyang pangako kina Obasi at Ash. Idinagdag niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Mufasa. Sa sandaling iyon, iniulat ni Zazo na nakahanap siya ng daan pababa ng bundok. Habang nagsasalita, nagkaroon ng isang malapit na pagguho ng yelo, at sinabi ni Rafiki na papalapit na sila sa kanilang tadhana. Habang nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, lihim na nag-iwan si Taka ng mga marka ng kuko upang masundan sila ng mga outsider. Sa wakas, narating ng grupo ang Malele, at isiniwalat ni Rafiki na ang kanyang pangitain tungkol sa isang kapatid ay patungkol kay Mufasa mula pa noong una. Biglang lumapit ang mga outsider, at ibinunyag ni Kiros kay Mufasa na pinagtaksilan siya ni Taka. Upang makuha ang suporta ng iba, hinimok ni Mufasa ang mga hayop na naninirahan sa Malele na makipaglaban sa kanya, dahil tiyak na susunod silang aatakihin ng mga outsider kung magtagumpay ang mga ito sa pagpatay sa kanya. Habang nakikipaglaban ang ibang hayop sa kawan ni Kiros, hinarap ni Mufasa si Kiros mismo. Bagaman muntik nang mapatay ni Kiros si Mufasa, sumingit si Taka sa pagitan nila at tinanggap ang sugat ni Kiros sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, lumindol at nagkahiwalay ang lupa, nabuo ang Pride Rock, at nahulog sina Mufasa at Kiros sa isang ilalim ng tubig na lawa. Habang patuloy silang naglalaban, naramdaman ni Mufasa ang pagbagsak ng isang malaking bato sa tubig at itinulak si Kiros sa ilalim nito, na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Sinimulan ni Mufasa na lumangoy patungo sa kaligtasan, ngunit hinarang siya ni Taka at ibinaon ang kanyang mga kuko sa mga paa ng kanyang kapatid. Matapos ang isang sandaling pag-aalinlangan, hinila ni Taka si Mufasa palabas ng tubig. Nang matalo ang mga outsider, nagsimula ng parangalan ng mga hayop si Mufasa bilang kanilang hari, at iginiit ni Rafiki na ito ang kanyang tadhana. Habang naglalakad si Mufasa sa gitna ng mga hayop, nakaramdam siya ng isang pamilyar na amoy at muling nagtagpo sila ng kanyang ina, na nakaligtas sa baha mula sa kanyang pagkabata. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang ama, at isiniwalat ng kanyang ina na ito ay nasawi sa baha. Pagkatapos, tinanong ng mga hayop kung ano ang mangyayari kay Taka, ang taksil. Nagpasya si Mufasa na hayaan siyang manatili sa Malele, ngunit ipinanata niyang hinding-hindi na niya babanggitan ang pangalan ng kanyang kapatid kailanman. Tinanggap ni Taka ang desisyon ni Mufasa at iminungkahi na tawagin na lamang siyang Scar mula noon bilang paalala sa kanyang nagawa. Habang pinapanood ng mga hayop, umakyat si Mufasa sa bagong buong Pride Rock at umatungal sa ibabaw ng kanyang kaharian. Matapos ni Rafiki ang kanyang kwento tungkol kay Mufasa, sa wakas ay natagpuan ni Kiara ang tapang na kailangan niya upang umakyat sa tuktok ng kuweba at umatungal sa ibabaw ng Pride Lands. Habang ginagawa niya ito, nawala ang bagyo, at nakita niya sa di kalayuan ang kanyang mga magulang na papalapit. Nang makapiling na niyang muli ang kanyang pamilya, ipinakilala nila sa kanya ang kanyang kapatid, at isinalaysay niya rito ang kwento ni Mufasa. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.